Ang Malacanang po ay napapaligiran na ang pinagpipilian si Bongbong Marcos at Ibis. At nananalo pa rin ang Ibis. Inagnakawan ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang aming paniniwala. Alam niyo, kami ay nagmula pa sa lungsod ng Muntinlupa at kasama ko rito ang mga maralitang taga-lungsod ng Muntinlupa. Maralita na palaging nagburusa at dumadanas ng baha sa Muntinlupa. Ngayon, bago ako tuluyang pumalaot, gusto ko muna na magpasalamat sa United People's Initiative, ganun din sa INC, sa KOJC, sa GIN, at sa lahat ng sektor. At din sa ating mga kasamahan na Katoliko. Ano po? Lahat po tayo ay narito, hindi na tayo nagtatangi kung ano ang kulay natin. Pero narito tayo sapagkat naniniwala tayo na kailangan na ng ating bayan, kailangan na ng ating bansa ng tunay na pagbabago. Kanina po, tinitingnan ko yung aking cellphone. Ang Malacanang po ay napapaligiran na ng mga barikada. Alam nyo, napanood ko na yan noong 1986. Ganyan-ganyan din. Barikada! Alam nyo kung bakit? Binabantayan yung nasa loob at baka makatakas. So, mga minamahal ko, kababayan, at ganun din sa kasamahan natin mga pulis na narito, at marahil yung kasamahan natin mga pulis na ito ay hindi pa ipinanganak noong panahong 1986. Ganito din po panahon yun. Ngayon nga po, mabuti at meron na tayong Facebook. Alam nyo, noong 1986, ang pinag-uusapan, yun daw si Marcos o ang aso. Sino na magpipili? Ang sabi ng mga tao, yung aso. Ngayon, nakikita ko rito ngayon sa Facebook, ang pinagpipilian si Bongbong Marcos at Ibis. At nananalo pa rin ang Ibis. Alam nyo kung bakit gano'n? Sapagkat ang mga mamamayan ay sawan-sawa na. Inagnakawan ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Tingnan ninyo sa mga pampublikong hospital, ang mga mamamayan ay nakapila at hinihiyalos mabigyan ng pangkaraniwan at mabilisang lunas. Katulad ng mga kasama ko, nagmaralit ang lungsod, hindi man lamang magkaroon ng pagkakataon na matulungan ang ating pamahalaan upang magkaroon ng sarili. Subalit, ano po ang nakikita natin ngayon? Ang bilyon-bilyon na ninakal sa ating mga mamamayan ay magpapakulay naman. Sigurado kami dyan. Doon na tayo, doon sa gilid. Isa na lang tayo. Alam niyo, akala natin lahat. No? 2022, inigyan natin siya ng pagkakalaon, pagkakala natin, ay i-ready niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi po ito nangyari. Katotohanan, parang nakikita ko na itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay parang tayo ay pinaghihigantihan. Bakit? Sapagkat noong 1986, halos pero
Katulad din ito nung palayasin natin sila sa Malacanang. At naniniwala ako at nagpapasalamat ako na mapalad ako sapagkat dalawang Marcos ang inabot ko sa aking buhay na papalayasin ng mga Pilipino dito sa ating bayan. Bakit po? Alam po ba ninyo na tayong mga Pilipino ay naghahanap ng tunay na pagbabago? Ang akin lang po masasabi sa inyo, aking mga kababayan, tanaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban upang makamit ang katarungan laban dito sa mga walang iyang pagnanakaw at pandarambog sa kaban ng bayan. Patuloy po tayong magkaisa sapagkat naniniwala ako sa lalong madaling panahon magkakaroon na tayo ng bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang tanging na lang po natin hinihintay ay magkaroon ng proper turnover to prevent any untoward incidents. Kitang-kita na po natin yan. So wag po tayong titigil, patuloy tayong magkaisa. Sapagkat ang pagkakaisa natin, ito po ang magiging kasagutan sa ating mga kahirapan at sa pagnanakaw at padarambog na ginawa sa atin ng administrasyon ito. Nakakatawa nga po, sapagkat parang gusto pang palabasin, may nakawan, subalit parang ang gustong palabasin ay walang magnanakaw. So mga minamahal ko kababayan, akin po hinihiling sa inyo, patuloy po tayong magkaisa sapagkat tanaw na natin ang tagumpay. Magkakaroon na po tayo ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na po ako magpapakahaba pa sa inyo ang sasabihin sapagkat alam ko marami pang sasalita. Ang aking lamang po patuloy na hinihiling sa inyo. Huwag po tayong titigil sa pakikipaglaban. Ngayon pa, tanaw na natin ang tagumpay. Maraming salamat po sa inyo mga mahal ko kababayan at sabay-sabay natin sabihin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Deputy General ng PDP NCR. Yes naman! Ay, nako! Ginagawa na kanina. Kapag magnanakaw ang umihi, sa nagtutrol sila palagi. Sige lang, ihi, para diretso kayo sa munti. Ay, pero Ay, tawa ko ng tawa. ay galing yung mga Mitchell, ha? Magaling talaga si Norman. Pero seriously, hindi tayo talaga dapat masanay sa ganitong buhay na, hindi ba? Hindi tayo dapat masanay sa ganitong kwento. Dapat lumalaban tayo. Dahil ang bawat baha ay hindi dulot ng ulan, kundi kakulangan ng malasakit at pananagutan. Yes, napakalaking bagay ito. Ginagawa natin ito pagkakain sa ito. Diba? Yes. Dito ngayon, hindi tayo artista, hindi tayo politiko, diba? Hindi tayo ordinaryong mamamayan. Tayo ay mga mukha ng Pilipino na lumalaban dahil pinabunan na tayo ng putik at kawalan ng sigaw na malinaw. Kaya naman, again, nakikusap kami